Good day mga kaayos! Ako po ang inyong Kuya Nap na bumabati sa inyo ng isang mapagpalang araw. Kung bago lang kayo sa content ko, isang like, isang comment, isang share, masaya na po talaga ako doon. At pag-usapan natin yung mga importanteng bagay na totoong nangyayari mismo sa buhay nating lahat. Ito, bagong topic to mga kaayos, tungkol to sa mga kabataan, mga minor lang pag-uusapan natin ngayon mga kaayos. Ito ang tanong ng maraming magulang, dapat nga ba at pwede nang magkaroon ng alin? Ng boyfriend, girlfriend, jowa, syota, ano yung tawag doon? Yung jowa, nalilito ako din sa jowa at saka syota kasi nung panahon namin 90s, pagka jowa, syota mo na bakla, kaya jowa. Ngayon kasi sa mga Gen Z, boyfriend, girlfriend ang tawag, jowa. Ulitin ko yung tanong mga kaayos dapat nga ba at pwede nang magkaroon ng boyfriend, girlfriend, syota kahit pa bata pa, minor de edad? Bakit ba ginawa kong topic to mga kaayos? Alam nyo kasi mga kaayos, medyo nabahala lang ako dun sa nabasa kong survey sa ating bansa. Out of 100 na minor de edad, araw-araw out of 100 na minor de edad araw-araw, may nabubuntis na limang minor de edad. Medyo nabahala ako dun mga kaayos. Gusto ko rin sanang i-open sa mga magulang, mga kaayos, baka meron kayong suggestion dito sa gagawin kong pagbablog, baka meron kayong comment at suggestion. Alam ko yung iba sa inyo mas professional sa akin sa pangangalaga ng mga anak, lalo na yung mga may edad na. Medyo nakakatakot lang kasi at nakakabahala. Paano nila aalagaan yung mga anak nila sa ganung edad, 'di ba? 12, 13 hanggang 17, may hawak na agad silang bata. Paano kaya nila aalagaan yun mga kaayos, 'di ba? Alam niyo mga kabataan, sa mga nag-aaral, natural lang para sa akin natural lang na magkaroon kayo ng paghanga sa isang tao o yung tinatawag na crush. Para sa akin, pagka hindi ka dumaan sa ganong sa ganong sistema ng pagkabata, pagka hindi ka nagka-crush, para sa akin may pagka-abnormal ka eh. Biro mo, hindi ka nagka-crush, hindi ka umahanga. Pero dapat kung nag-aaral ka, dapat unahin mo muna yung pag-aaral mo. Focus ka dapat sa pag-aaral. Mga kabataan, kung yung crush mo, 'di ba? May crush ka, kasama mo sa school, o kaya mismo ka-eskwela mo, siguro dapat gawin mo na muna itong inspirasyon, para mas lalo kang maging masipag sa pag-aaral, 'di ba? Kasi pagka may inspirasyon ka, sigurado hindi ka tatamaring pumasok araw-araw. Medyo maganda yung kalalabasan, mga kabataan. Pero dapat mag-focus ka muna sa pag-aaral mo, mga kabataan. Siguro dapat hindi ka muna mag-boyfriend, girlfriend, lalo na kung minor ka pa. Tapusin mo muna yung pag-aaral, gawin mong inspirasyon kung meron kang crush sa school mo. Kasi mga kabataan, baka kasi yung ginagawa nyong pag-aaral, hindi naman lahat, pero baka itong nangyayari sa mga magulang nyo. Yung mga magulang nyo, nagkandakuba na lahat ginagawa para sa pang-tuition ng pag-aaral nyo, o kaya naman kung public, pang-baon nyo araw-araw. Siyempre, yung pamasahe, medyo malaking gastusin din yan para sa mga mag-aaral. Yun lang, ikakain na lang ng pamilya nyo, ibibigay pa sa inyo para sa pang-baon o kaya pang-pamasahe. Tapos, ganito ang gagawin nyo kasi may nililigawan na kayo, 'di ba? Halimbawa, peheng ang pera. Bakit? I-date ko lang yung nililigawan ko, 'di ba? Para sa akin, ang kapal naman ng mukha mo, 'di ba?
Hindi na nga magkanda o gaga yung magulang mo. Hindi na malaman kung saan kukunin yung panggastos nyo araw-araw, tapos pambaon mo. Hihingi ka ng pang-date dun sa nililigawan mo. Dapat tapusin mo muna yung pag-aaral mo. Tapos pag nakatapos ka, syempre magkakaroon ka ng trabaho. Dun ka mag-focus kung sino man yung nililigawan mo. Pero pansamantala dapat medyo laylo ka muna pagdating sa mga ganyang panliligaw. Hindi ko sinabing gawin ng lahat to. Ito payo ko lang sa inyo para sa mas lalong ikabubuti ng mga kabataan natin. Kasi nga nabasa ko yung survey, biruin mo, out of 100 na mga minor de edad, 5 yung nabubuntis. Baka yung nakabuntis dun, baka minor de edad din, di ba? Di mukhang tanga sila ngayon, may hawak-hawak silang bata, 12 years old, 13 years old. Paano nila aalagaan yun? Di ba? Walang kaalam-alam. Nakakatakot lang kasi mga kaayos. Alam nyo mga kaayos, sa mga magulang, ang pinaka-the best na gagawin natin, kahit pa sabihin nagtatrabaho tayo, busy tayo sa pang-araw-araw na gawain, alam ko kung gaano kahirap kasi pinagdaanan din namin yan. Magulang din ako, kaya lang malalaki na yung anak ko. Dapat yung alalay at pagbantay sa mga anak natin, napaka-importante yun. Kahit pa busy tayo, dapat chinachat natin, tinetext natin, kamusta ka na, nasaan ka na, para kahit papano, balbaw, may gagawin silang mali, medyo naaalarma, ay, nahanap na ako ng magulang ko. Ganun yun mga kaayos. Lagi dapat tayong nagpapayo sa mga anak natin, kahit pa makulitan yung mga anak. Dapat wag nating pagsasawaan na magpayo sa mga anak natin. Naalala ko tuloy yung nanay ko, pinapayuhan niya ako siguro mga first year, second year, mga ganun, nakalimutan ko na parang nabibwisit ako sa kanya kasi parang naririndi, nakita niya siguro yung reaction ko. Binato niya ako ng maliit na electric fan, meron kasi kaming ganun. Binato niya ako ng electric fan sa sobrang galit niya sa akin kasi pinapayuhan niya ako, tapos parang naaasar ako. Pero nung matapos yung araw na yun, naisip-isip ko, tama naman yung magulang ko. Kahit binato niya ako ng electric fan, nung bandang hapon siguro naawa sa akin, binili naman na ako niyang Jollibee. Siguro naawa kasi mabigat yung electric fan Pero tama siya. Tama yung nanay ko. Alam niyo mga kaayos, maiisip din ng mga anak natin yung mga pagpapayo natin pag malalaki na sila. Lalong-lalo na pag meron na silang pamilya, maiisip din nila yun, di ba? Ang masama nga pagka wala silang maisip na ipinayo nila sa atin, di ba? Halimbawa, wala silang hindi naman ako pinayuhan ng magulang ko na ganito, ganyan. Pero kung marami kang naipundar na pagpapayo sa mga anak natin, paglaki nila at nagkaroon sila ng sarili nilang pamilya, maiisip nila yun, masisiksik sa isip nila at puso at isipan nila yung mga pinagsasabi natin, mga magulang. Sana naintindihan natin mga kaayos, Higit sa lahat, ipanalangin natin sa Diyos yung kalagayan ng mga anak natin. Hindi lang ng mga anak natin, yung kalagayan ng pamilya natin. Dapat meron tayong oras para ipanalangin yung pamilya natin. Kasi kung ang Panginoong Diyos ang nasa gitna ng pamilya natin, siguro kahit ano ang mangyari, hindi niya tayo pababayaan. Lalong-lalo na yung mga iniisip nating kabutihan sa mga anak natin. Maraming salamat po sa nanonood sa akin sa YouTube, Facebook, Instagram, Napoleon Abukay, at sa TikTok, Nap Ayos. Salamat po ng marami sa lahat ng sumusuporta sa akin at nag-share ng ganitong uri ng mga video ko. God bless and ayos!